Magandang araw po sa inyo guys. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon, yung stop-start using push button and sensor with impulse relay, no? Ito na yung kabuuhang diagram niya guys. Ang operation nito guys, pwede natin gamitin ang sensor natin as switch, no? Tapos pwede rin itong push button natin na gagamitin. Ang push button natin ginamit guys ay start button, no? Yung spring type. Pag press natin ganun, magko-contact siya. Pag bitawan natin, mag-open yung contact niya. Pag i-press natin to, gagana ang contactor. Pag i-press naman natin ulit, mamamatay. Wala tayong ginamit na stop push button, no? Kundi start push button ang ating ginamit. Ito na yung kabuuhang diagram niya guys. Bago natin wawiringan, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito pala siya guys, ay circuit breaker ito, no? CB. Ito siya. Ito guys, ito na yung photoelectric sensor natin or proximity sensor, no, na ating ginamit. Ito na siya kung makikita natin. Pag sabihin kasi nating proximity sensor, ibig sabihin nun, kaya niyang mag-sense kahit anong object. Tapos mayroon siyang tatlong cable. Itong brown cable natin, ito na yung sa positive. Itong blue cable natin, ito na yung sa negative. At itong black, ito na yung sa signal natin, no? Ikabit natin sa relay. Kung makikita natin dito guys, ito yung connection niya, no? Relay natin, ang black para sa signal, papunta sa positive, no? Tapos ito namang R natin, ito na yung relay. Ang IR natin, ito na yung impulse relay natin guys, no? Ito na siya. Ang M, ito na yung magnetic contactor natin, no? Itong power supply natin na AC to DC, no? Ito kasi dito ay 24 volts ito, guys. Ilagay natin, no? Ito siya ay 24 volts DC. Volts DC. 24 volts DC ito, guys, no? Kung makikita natin. Ito na siya. Tapos circuit breaker natin, ito na siya, no? Single phase circuit breaker ang ating ginamit. Tapos ito na yung normally open ng relay natin, no? Ito naman yung overload natin, guys. Overload, normally close. 95, 96. Tapos ito namang start button natin, ito na siya, no? Ito yung kabuuhang diagram niya, guys. Ngayon, wawiringan natin, no? Unahin muna nating wiringan ang ating sensor. Kung makikita natin dito guys, ang sensor natin ay 500 milliampere lang, no? Ibig sabihin, 0.5 ampere lang. Kung makikita natin dito, no? Dapat gumamit tayo ng relay para hindi masira yung contact nito. Ang brown natin guys, ilagay natin dito sa positive. 24 volts. Ito yung positive 24 volts natin, no? Lagay natin dito. Ang sunod naman yan, guys, ang sa relay natin, no? Ang sa relay natin sa A1 or di kaya A2. Kahit magkabaliktad, guys, kung itong signal natin na black, ang black wire natin, nalagay natin dito sa A1, walang problema. O di kaya sa A2, walang problema yon. Tapos ito namang ano natin, itong blue, ilagay natin ngayon sa negative, no? Dito natin ilagay sa negative. So tapos na tayo sa sensor guys, no? Ilagay lang muna natin dyan. Tapos ngayon, magwawiring naman tayo dito sa load side, no? Sa power supply natin. Susupplyan natin ng 220 volts galing dito, papunta naman ngayon dito. Kasi itong power supply natin ay 220 volts, no? Ang input niya ay 220 volts, ang output niya ay 24 volts DC. Lagay natin dito. Dito guys, kahit magkabaliktad, walang problema itong sa AC. Kahit magkabaliktad ang paglagay, walang problema, no? Wag lang yung sa DC natin, yung sa sensor. Ito naman, line 2 natin, no? Lagay natin sa line 2.
Tapos dito natin ilagay, no? Yung line to kasi dito sa ibang bansa, kilala sa tawag na neutral. So, mayroon na tayo, no? Mayroon na rin tayo sa sensor. Ang isa naman nito sa relay, guys, sa line 2 natin, ilagay natin sa positive, no? So, ilagay natin sa positive. Ilagay natin dito, no? Kita natin. Ilagay natin to sa positive. Dito natin ilagay, no? Kasi yung sensor na ating ginamit ay NPN, no? Bali, ang connection niya ay positive side. Maglagay naman tayo dito, no? Galing sa circuit breaker, papunta ngayon sa normally open ng relay natin. Tapos yung relay natin, papunta naman sa start button natin, no? Bali, ito siya. Mayroon ng wire na nilagay ko. Ito na siya, no? Dalawang wire, isa at saka dalawa, no? So, maglagay tayo dito, guys. Sa line 1, no? Ito yung line 1 natin. Ilagay natin dito, no? Sa number 5. Ang number 5 natin ay dito sa taas. Dito natin ilagay, no? Tapos ngayon, maglagay din pala tayo dito, no? Itong wire natin ngayon sa start button, ilagay din natin sa number 5, no? Dito din natin ilagay. Kasi nakaparallel siya, no? Higpitan natin. Tapos ngayon, lusot naman dito sa kabila, papunta ngayon sa A1 ng impulse relay natin, no? Ito pala siya dito, guys, ay A2 ito. Galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos ilagay natin to sa A1 ng impulse relay natin, no? Higpitan natin. Tapos ito namang isa, guys, sa start button natin, ilagay din natin dito sa relay natin, no? Sa number 9. Bali dito din natin ilagay. Kasi nakaparallel siya, oh, kung makikita natin. Pwede rin naman kasi dito ilagay sa A1. Pwede rin dito sa number 9 sa normally open sa relay natin, no? Pareho lang. Tapos nyan, guys, ang sunod naman yan sa A2 natin ng impulse relay, papunta ngayon sa overload 95, no? Ang A2 natin dito, no? Papunta ngayon sa 95 natin sa overload relay dito. Lagay natin to. Tapos ngayon sa 95, no? Dito natin ilagay. Tapos ngayon, ang 96 naman, ilagay natin sa line 2, no? Sa load side ng circuit breaker. Bali, galing dito, papunta ngayon dito, no? Lagay natin dito. Tapos maglagay naman tayo dito, no? Sa circuit breaker natin. Papunta ngayon sa, ito siya ay IR ito, no? IR natin, normally open. Dito na lang natin ilagay, guys, no? Lagay tayo dito sa line 1. Tapos ilagay natin sa number 3, no? Itong wire na ito sa number 3 ng normally open ng impulse relay. Dito natin ilagay. Tapos lusot naman dito sa kabila sa number 4 papunta sa A1 ng magnetic contactor natin, no? Galing dito, papunta ngayon dito, no? Dito na lang natin ikabit, no, ang A2 ng magnetic contactor natin sa A2 din ng IR natin, no. Pareho lang naman. Dito natin ikabit sa A2. Tapos sa IR natin number 2 sa A2 ng IR natin.
So ngayon guys, tapos na tayo sa wiring. I-arrange lang natin yung cable. Try natin ngayon i-on, no? Ayan. Press natin. Ayan, namamatay yung contactor natin, no? Try natin ulit. Kasi 50, ayan, gumana yung contactor natin, no? Pwede rin natin patayin dito, guys. Pwede rin natin i-on dito, no? Pwede rin natin patayin sa sensor. Ang sensor natin, guys, nakakasense siya kahit anong object, no? Kahit plastic, kahit karton. Kasi 50 cm ang kaya niyang maabot, no? Pwede rin natin i-off dito. Pwede rin natin i-on sa switch natin, no? Try natin. Ayan. Pwede rin natin patayin dito. Ganon siya, no? Lahat ay pwede niyang masense, no? Ang kagandahan nito, guys, meron siyang maintaining contact, no? Ito namang plastic, i-try natin. Ayan, nasisense niya. Gumana siya. Pag ganun, mamamatay. Pwede rin dito, no? Pwede rin i-off natin dito. Pwede rin dito. Pwede rin natin i-off dito. Pwede rin dito i-on. Pwede rin i-off dito, no? Ayan. Kahit ito, guys, pwede rin kahit rubber. Nasisense din niya. Kung makikita natin, no? Ayan, oh. Nasisense niya. Tapos, mag-o-off. Pwede rin natin i-off dito, no? I-on dito, pwede rin patayin dito. Ayan. Kahit kahoy, guys, pwede niyang masense. Yan. Pwede rin i-off dito. Pwede i-on dito, pwede rin i-off dito, no? Kahit saan sa dalawa nito, guys, pwede i-on dito, pwede i-on dito, pwede rin i-off dito. Pwede i-on sa sensor, pwede rin i-off sa sensor. Kasi naka-parallel siya. On, off. On naman dito, pwede rin i-off. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.